And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So eto na mga kabatid ang pinakamainit na balita Nako mga kababayan. PNP Chief General Torre mga kabatid pinalagan dahil hindi niya nagustuhan itong advisory ng China dito sa mga kababayan nilang estudyante na nandito ngayon sa ating bansa. Kasi nga mga kababayan, parang pinapalabas pa ng China dito na delikado ang mga Pilipino. At dapat mag-ingat sila laban sa atin mga kabatid. Dahil anytime daw, pwede natin silang abusuhin. Which is mali mga kabatid. Mali po. Ni minsan man, ang bansang Pilipinas mga kababayan ay hindi nagawang mang-abuso ng mga dayuhan. Maliban na lang siguro sa mga terorista nating mga kababayan. Pero hindi naman yan tinotolerate ng ating bansa. Diba? Pero itong China mga kabatid, naghahanap talaga sila ng paraan kung paano nila masiraan ang bansang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update at pakilike na rin yung ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito, panoorin muna natin ang balitang ito mga kababayan at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Hindi nagustuhan ng Philippine National Police o PNP ang pahayag ng Safety Advisory ng Ministry of Education ng China kaugnay sa umano'y lumalalang sitwasyong panseguridad sa Pilipinas. Sa abiso ng Ang tanong, sino ba ang may dahilan kung bakit nagkakaroon ng security threat ngayon dito sa ating bansa? Di ba mga kabatid? Sino ba? Anong lahi ba mga kababayan? Ang naging sanhi ng security threat ng ating bansa. Hindi ba mga kabatid, bansang China? Bansang China mga kababayan. Sila ang dahilan kung bakit po naaalarma ngayon yung ating gobyerno. Dahil anytime mga kabatid, pwede po tayong lusubin ng China. 'Di ba? Kasi nga, interesado sila sa ating mga teritoryo. At hindi lang yan mga kabatid Sino ba? Anong lahi ba ang nang-iispiya ngayon sa ating bansa? Hindi ba mga kababayan, itong mga Chinese na ito, hindi nga natin alam kung yung mga estudyante pumapasok dito sa ating bansa, mga pakawala pala yan ng People's Liberation Army ng China Di ba mga kabatid? Kung titignan natin yung bilang ng mga estudyante pumapasok taon-taon dito sa Pilipinas, ang dami mga kababayan. Nalulusutan nga nila itong ating itong Bureau of Immigration Di ba? Kaya natural lang mga kababayan na ilagay natin sa pinakamataas na alarma itong ating national security. Dahil mga kapatid, itong mga itong mga Chinese na ito, sila din yung nagiging banta ngayon sa ating national security. Pero mga kababayan, kung wala namang masamang intensyon itong mga estudyante na ito na pumapasok dito sa loob ng ating bansa, bakit natin aanuhin yung mga yan? Di ba? Ang sa atin lang naman dito, wag lang kayong gumawa ng katarantaduhan. Dahil talagang hindi kayo sasantuhin ng batas ng Pilipinas. At huhulihin talaga kayo just in case na mahuli namin kayo na meron kayong ginagawang kababalaghan dito sa loob ng aming bansa. 'Di ba? Pero kung normal lang naman, walang intention itong mga estudyante na ito sa kanilang pagpasok dito sa loob ng ating bansa, wala naman tayong plano. Alangan naman galawin natin sila. Diba? Hindi naman tayo ganun mga kabatid. Nire-respeto naman natin ang bawat lahi na pumupunta dito sa Pilipinas. Huwag lang talaga kayong gumawa ng kung ano-ano mang mga bagay na posibleng maglagay sa aming national security sa hindi magandang sitwasyon. Dahil talagang hindi kayo sasantuhin ng batas ng Pilipinas. Tuloy. sa umano'y lumalalang sitwasyong panseguridad sa Pilipinas. Sa abiso ng Ministry of Education ng China, pinayuhan nito ang mga estudyanteng Chinese na balak mag-aral sa bansa na suriing maigi ang mga posibleng panganib at magdoble ingat dahil sa mga insidente ng krimen gaya ng kamakailan na kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals. Ayon kay Yung nga yung mga babayan, itong mga Chinese nationals na sinasabi dito, ito po yung mga nag-espiya dito sa loob ng ating bansa. Alangan, anong gusto yung gawin ng Pilipinas dyan? Hayaan lang sila na mag-espiya dito sa aming sa aming mga tawag dito sa aming sandatahang lakas kasi yun naman talaga ang inaano nila tinatarget nila alamin kung saan nakapwesto yung mga
missile na pinadala ng US dito, alamin kung ano na bang progress ng aming ng ating military power, 'di ba? Yun yung mga impormasyon na kanilang kinukuha mga kapatid eh. Oh, anong gusto niyo gawin ng Pilipinas? Diyan hayaan na lang 'yan. Yung mga espiya yun, napag-alagala dito at kumuha ng mga importante at sensitibong impormasyon dito sa loob ng aming bansa. Oh, nababaliw na talaga tong China mga kababayan, ano? Nababaliw na talaga sila mga kapatid. Hindi na nila nakita kasi nila mga kababayan na hindi na effective itong kanilang mga tuta dito. 'Di ba? Kaya kung ano-ano na lang ngayon yung kanilang mga ginagawang mga paninira mga kapatid sa ating bansa. Pero technically mga kababayan, no? Wala namang wala naman sanang problema kung maayos sila, 'di ba? Maayos yung pakikitungo nila sa atin, hindi sila gumagawa ng mga katarantaduhan dito sa loob ng ating bansa. Ang problema mga kapatid, no? Gumagawa sila ng kung ano-anong mga hindi magandang bagay na pwedeng maglagay sa atin sa alanganin. Oh. 'Di ba mga kababayan, hindi na sila nakontento mga kapatid dito sa kanilang mga binabayaran dito mga Pilipino tulad dito sa mga DDS vloggers, 'di ba? Dito ka sa mga politician natin na pinapasahod nila ng milyones buwan-buwan. 'Di ba? Hindi na sila nakontento. Diyan talaga nagpapadala na sila ngayon ng kanilang mga espiya sa loob ng ating bansa. Alangan naman mga kababayan, hindi aaksyonan ng gobyerno 'yan. Kailangan talaga nating aksyonan yan mga kapatid dahil ang nakasalalay po dyan yung ating kaligtasan. Oh. Kaya kanya nga lang itong China mga kababayan, no. Ayaw talaga nilang magpatalo. Kaya kung ano-ano mga fake news na lang, no, kung ano-anong paninira na lang yung kanilang pinapakalat ngayon. Eh, kung wala pala kayong tiwala sa amin dito, o di pigilan niyo yung mga estudyante diyan, no, galing sa bansa niyo na pumunta dito at mag-aral sa aming bansa. Ganun lang kasimple 'yon. 'Di ba? Mga kapatid, kung wala pala silang tiwala sa ating seguridad dito sa ating bansa, which is sila naman ang magiging dahilan niyan kung bakit nagaganyan yung ating sandatahang lakas ngayon at ang ating mga policeman, no? Kung wala pala kayong tiwala sa aming dito, sa aming security dito sa loob ng Pilipinas, edi huwag niyo nang papuntahin dito yung mga estudyante niyo. Basic. Hindi naman namin kawalan yan eh. No? In fact, ginagawa nyo na nga lang dito yan eh. No? Kumbaga, ginagawa nyong fixer yung aming mga eskwelahan dito. Di ba? Ang maalala nyo, last year mga kapatid. Oh, merong mga ghost student dyan sa may, saan ba banda yan? Basta somewhere sa norte, mga kababayan. No? Na minsang kinontenta rin natin dito yan dahil kaya hinala yung pagdami ng mga estudyante nila. Tapos, meron pang nabisto doon na ito pala mga eskwelahan na pinag-i-enrollan nila mga kapatid ay mga lang pala. No, ginagamit lang nila para makakuha sila ng mga certain degrees kahit hindi naman sila nag-aral. Oh, di ba mga kapatid? Binababoy nga nila yung sistema ng edukasyon natin dito eh. Ginagawa nila tayong fixer mga kababayan. Sinasamantala nila itong mga kababayan at mga Pilipino na mukhang pera. Kung wala pala kayong tiwala sa aming national security dito dahil para sa inyo, parang tinitreten kayo or natitreten kayo dahil kayo ang laging pinagbabantaan dito pagdating sa mga ganyang bagay, which is true naman, mga kabatid, di ba? In fairness naman sa ating gobyerno, halos lahat na nakikita natin ng mga dito, mga espiya is mga Chinese talaga. O, wag din nang papuntahin dito yung mga estudyante nyo. Diyan nyo na lang pag-aralin sa inyo. Oh, di ba? Simple as that, mga kababayan, yung solusyon. Pero ang China, syempre hindi nila gagawin yan. Gusto kasi nilang siraan mga kababayan ang Pilipinas. No? Gusto kasi nilang baliktarin. Pero mga kapatid, may maniniwala pa ba sa bansang China pagdating sa bagay na yan? Syempre wala na. Oh, sino maniniwala sa kanila? Yung mga ganyang gawain nila nalantad na po sa buong mundo. Maraming mga bansa na ang nakasaksi kung gaano kaabusado itong bansang China. Kaya nako, kung ayaw nyo, no, kung natitreten kayo or natatakot kayo na baka may mangyari sa inyong mga kababayan dito pag dito sila nag-aral, o di huwag nyo papuntahin sa Pilipinas. Ganon lang kasimple yan. Diba? Tapos ang usapan. Toy! Kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, bagamat nire-respeto niya ang opinyon ng iba, iginit nito na dapat maging maingat ang lahat sa pagpapakalat ng propaganda at fake news.
talaga yan mga kapatid. Ano bang tawag dyan? Hindi ba propaganda yan? Propaganda yan para sirain ang imahe ng Pilipinas. Kaya tama si Tory dito mga kababayan. No? Maging maingat tayo. Siyempre mga kapatid, hindi lang mga pure na mga Chinese yung kalaban natin. Even yung ating mga kababayan, mga Pilipino, no, na pro-China, isa din yan mga kababayan sa sumisira sa reputasyon ng ating bansa. Kaya dapat mag-iingat talaga tayo at lagi nating i-debunk yung mga ganyang klase yung mga tao. Tuloy. Maingat ang lahat sa pagpapakalat ng propaganda at fake news. Git ni Torre na ginagawa ng mong pwersa ng PNP ang kanilang makakaya para mapigilan ang paglaganap ng krimen sa bansa. Tama yun. Isang maliwanag dito, nakakita natin sa bansa natin, nag-aaway-away rito. Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Tama yan mga kapatid. Oh. 'Di ba? Ilan na ba yung mga na-report mga kababayan na magkapwa Chinese ang nagugurguran dahil sa rivalry nila sa dahil sa kanilang kompetisyon sa negosyo. 'Di ba? Ilan na bang mga Chinese mga kapatid ang napabalita niyan? Way back sa panahon ni Digong, no? Tandang-tanda ko 'yon. May isang Chinese na babae tumalon sa I think 8th floor yata 'yon ang tinitirahan nilang parang apartment. 'Di ba? Dahil ginagawa siyang parausan mga kababayan ng kapwa nila Chinese at doon pa na nabisto mga kapatid na hindi pala siya lehitimong nakapasok dito sa ating bansa kundi kinidnap pa siya mga kababayan kinidnap pa siya ng mga kapwa niya Chinese para dalhin dito sa Pilipinas at gawing parausan itong mga sindikatong mga Chinese na ito. 'Di ba? Kung may mga ganyan mang nangyayari dito ngayon, hindi na kasalanan ng Pilipinas 'yan. Ang obligasyon na ng Pilipinas diyan, kung sino yung biktima, 'yon yung dapat nilang salbahin. 'Di ba? 'Yon ang dapat salbahin ng mga pulisya natin dito. Oh, alangan naman ito-tolerate natin yung ganyang mga ginagawa nila na kung saan nagugurguran sila. Ayaw naman natin ng ganyan dahil kahit ano pa man yung lahi nila, bawal pa rin sa atin dito. No, yung mga ganyang ginagawa nila na kung saan ginugurgur nila kasi krimen yan mga kapatid eh. Natural, mag-a-action talaga or a-action talaga din yung ating PNP. Alinsunod po yan sa ating batas. Di ba? Bago sana magsalita itong China, dapat tagbulay-bulayan din nila kung matitino ba lahat ng pumapasok na Chinese dito sa Pilipinas. Hindi. Sangkot sila sa iba't ibang klase ng krimen eh. Alangan naman, pabayaan lang yan ng gobyerno ng Pilipinas. Siyempre, mga kababayan, kailangan natin makaakit ng maraming turista. Ngayon, kung maraming issue ng mga ganyang klaseng mga gurguran, mga kabatid, sa loob ng ating bansa, do you think, mga kababayan, na magugustuhan pa ng mga turista ang Pilipinas? Siyempre, hindi na, mga kabatid. Kaya kailangan sugpuin talaga yan, regardless kung anong nationalities ang nagugurguran dyan, kailangan talagang sugpuin yan ng ating pulisya. Dahil, krimen pa rin yan sa mata ng batas. Ganun lang po yun. Tuloy. Kaya we're just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. So, at the end of the day, we are doing everything to stop this narrative, to stop this situation. Tama naman yun mga kapatid. Yun talaga. No? Tama yung punto ni General Torre dito. Kahit anong mga nationalities pa kayo dito, hindi lang Chinese, kahit anong mga nationalities pa rin, nawawala ako. Kahit anong mga nationalities pa man kayo, basta gumawa kayo ng isang bagay na against sa batas ng Pilipinas, hindi magdadalawang isip ang gobyerno ng Pilipinas na ipahuli kayo at ipakulong. 'Di ba? Dahil hindi tinutolerate 'yan ng Pilipinas. Gusto namin na maging malinis yung aming bansa. Free from crimes, free from drugs, 'di ba? Mga kapatid, yun yung adhikain ng ating law enforcer mga kababayan. Yun yung adhikain nila. Siyempre, maging ang ating presidente, yun ang gusto niya. Na dapat libre tayo sa mga ganitong mga bagay. Dapat matigil na 'yan. Wag nating hayaan na makilala tayo sa harap ng iba't ibang mga bansa na bilang ganitong bansa. Ayaw natin eh. Ultimo nga mga kababayan natin terorista dito, sinusugpo natin eh. 'Di ba? Dahil nagiging perwisyo na sila, nasisira na yung turismo natin dahil sa kanila.
ito pa kayang mga pasaway ng mga dayuhang mga nationalities na ito. Oh. Alangan naman, yung kapwa lang namin yung aming sugpuin. Tapos kayo, hindi. Di ba? Oh. Kanya nga lang ang China, mga kababayan, naghahanap na talaga sila ng paraan kung paano nila sirain, no, ang imahe ng Pilipinas. Simple. Simple yan, mga kapatid. Anyway guys, no, maraming salamat mga kapatid, at kung nagustuhan niyo po ang ating content, kayo huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa ibang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.